Yun, so May 30, we're actually on our way to see another VF3 user. So he's also a member of our group. And nakapag-upgrade kasi siya before ng Pro Fender shocks sa rear. Naka YSS springs din siya, which are progressive springs. And now, dumating na yung kanyang China shock absorbers for the front. And so we'll do an honest review on it and then give you guys feedback and review para of course well-informed kayo if ever you would be going that route so that alam nyo kung ano yung mga kailangan malaman bago kayo mag-upgrade. So, di ko alam kung familiar yung kotse sa inyo. Pero ito yung naka-black leather seats na na-test drive natin, naka-Pro Fender sa likod. YSS springs. So, yes, this is Joko's VF3, yung pink niya. So, before namin ikabit yung shock sa harap, which we will show you later, syempre, tingnan muna natin how it rides. So, the same with how I drove the car last time. Okay siya. Ang ganda ng nagawa ng Pro Fender. It's a little bit stiffer compared to Tane in my opinion. We'll be focusing on the front. So, tignan natin. So, sa ngayon, as usual, dahil stock siya, although the YSS springs did a lot of help. Pero ngayon, with the aftermarket shock absorbers with the YSS fronts, so I'm sure mas maganda na siya. So Villar City Grand Prix kami per Joko. So yan, tignan natin. Syempre yung commentary pala natin yung may-ari. Siyempre interviewin na rin natin si Joko. So habang nagte-test drive kami, what made you decide to replace the suspension? Kasi nung binili mo naman to, wala pa tayong suspension options at the time eh. Paano mo siya na-source? Paano mo nalaman na meron palang ganun? Wala, nung una parang napaka-wavy nung feeling. Parang nasa bangka. Pero I thought springs. Kasi una sinubukan ko yung Jinky na cushion. Okay. And Apat yung kinabit mo? yeah, kinabit niya apat. Okay. It worked. Yung pagdating doon sa tagtag, parang na-fix niya yung pagka-wavy. Kaso, it also introduced a few things na medyo hindi ko nagustuhan. Yung parang every time nag-brake ako, parang nag-nosedive yung yung harap. Okay. So, at saka pag lumiliko ko, parang napaka-random nung behavior nung spring eh. Nung nilagay siya, parang hindi ko alam siguro kung sa pagkakalagay nung installer or Okay. maybe ganun talaga yung effect niya. Although okay yung tagtag, yung unpredictability ng behavior niya, yun hindi ko nagusto. Sa cornering ko siya napansinan na Okay. planted siya pero parang nagwi-wiggle eh. So I started looking at pagtang ko kaya yung springs. Okay. So I looked for springs na Google and then nakita ko meron sa Vietnam. So I think a few months into ownership kasi binili ko to late June. So I figured no mga July or meron sa Vietnam. So initially I asked kung i-ship sila sa Pilipinas, hindi daw. So Nova 4X4 yung pangalan ng shop. So ayan, noong October, sinadya ko na yung shop sa Nova 4X4 and binili ko yung springs. I think it was worth 4.9 million dong or around 11K. So sa Vietnam mo siya binili. Pero I know that the springs are made in Thailand. Tama? Yes, yun din yung Okay. sinabi sa akin nung seller. Okay. And hinan-carry ko siya sa hindi siya hand-carry pala per se, baggage. Check-in. Naka-check-in. Baggage. Nilagyan lang ng fragile na sticker, hindi man nagka-problema. Ayan. And then after that, it gave me yung same benefit nung Jinky na walang tagtag. Okay. Pero at the same time, maganda na yung play nung nung springs. I really feel na napaka-planted din, napaka-stable na niya. Oo. Correct. Siguro it helps na dual rate siya. So medyo Dual rate. Oo. progressive yung yung coils niya. It's same height nung stock, pero mas marami siyang coils. In my very little knowledge, ang alam ko kasi, when you say progressive, that means that the distance of the coils sa bandang taas or sa bandang baba ng springs, mas malalapit. And then, in between, mas malalaki siya.
So what actually happens is, the smaller bumps sinasalo ng mas maliliit na spaces between the coils. The bigger bumps sinasalo ng mas malalaking spaces between the coils. Kasi we're doing a baseline and titignan natin if may improvement ba using yung APM shocks. And then dito sa YSS, wala, mas planted. Yes. Ay sa stock na shock absorbers, still feels na kulang eh. Tumigas yung springs mo, pero the softness of the shock absorbers are still there. Ang gaang lang kasi nung VF3, parang, yun nga, tatalbog ka talaga. Yeah. So may observable na improvement dun sa springs pa lang. And makikita mo dito sa part na to, yung palubog na part dito sa Villas. Okay. It always bottoms out. Ngayon, alam ko, I'm a 230 pound gorilla. So I figured na, hindi naman ganun ka mahal yung KYP na pang-iyo. You know what? Why don't I just try it out? Pag hindi okay, hindi balik ko sa stock. Yun talaga night and day difference. And also, yung post mo kasi, when you mentioned about the night and day nung Hyundai Ion, best bang for the buck talaga siya eh. 3,000 to 4,000. Oo. Natuwa lang ako sa kanya. Hindi. So, ganun pala yung mga shock absorbers. Malaki pala yung impact. So, I started looking online ulit. And then, nakita ko yung mga tail. It was really expensive and parang mag-aantay ka ng matagal eh. Kasi they said 3 to 4 months yung waiting time. And then, I look for other items then. And then, yan, nakita ko nga may Pro Fender na pang VF3. Pang rear nga lang. Walang pang front. I left a review dun sa page. VF3 User Philippines. On a lot of things, it does better compared dun sa KYB na pang Ion. Mas maganda yung rebound niya eh. Pero there's one thing na yung KYB na Ion actually does better eh. Kasi kung napa-bottom out yung KYB na Ion. Pero that's the one thing na I think yung KYB did better compared sa Pro Fender. Everything else, the way it rebounds, the way it compresses, better yung Pro Fender. And then, na-try ko yung HT25 setup ni Catholic. It was really something special. So, doon ko na-realize na maybe there's something out there in front that's missing. So, I figured, why don't I experiment with something cheaper first? So, hopefully, this will be a good option for us to test out and then, give a lot of information to those wanting to upgrade para naman informed yung decisions nila. Para hindi lang basta gastos ng gastos. Sabi mo nga, in the name of science. Yeah, for science. So far from what I feel with Joko driving, maganda yung Pro Fender. Kasi ako, I prefer a stiffer ride eh. So I can really say the Pro Fender is a little bit stiffer than KYB siyempre and a lot more than stock. Pero compared to Tain, mas malambot ang Tain ng konti. Hindi naman ganun kalaki. Kasi dito rin kami nag-test drive ni Felix when I rode his VF3 na naka-Tain set. Though, take note, naka-PNK na springs yung kay Felix. Okay, that should be a good baseline done. Tingnan natin mamaya. Papakabit namin yung galing sa China, which is ABM. These are adjustable dampening shock absorbers. Pangharap siya. So, dumating siya, unlabeled brown box. Ganyan lang siya. No branding. So, as you can see, yan yung YSS Progressive Springs. So, binili siya sa Vietnam. But they are made in Thailand. Baka parehong right. Yes. Sealed. Hindi pala. Okay. There you go. Shiny. Ayan o. Mas makapal eh. Pero hindi naman masyado. Malit lang. 1/4 inch siguro. Ito. Ang bagal oh. Bagal ng Mabagal yung isa. bagal yung rebound mo stock. Nakalipil pala eh, Team Pass Nga no. Yan yung stock na bump stop. Parang mas compound na goma to. Mas gusto kong gamitin to. Yung stock. Oh.
Parang mata-mata lang, mawawalan ka ng boot sa shaft. Pero technically, yun din ang purpose nun, di ba? Hindi. May spring catch kasi yun sa ibabaw. Ito, wala. So, mawawala nga yung goma mo sa ibabaw. Ang mangyayari, didikit siya sa bakal nito sa ilalim. Yan na lang, stock na lang. Yan na lang. Tsaka ito. So we noticed you've been watching our content, so thank you very much, but please make sure to subscribe so that we can create more content just for you. Yan, so driver side installed, passenger side being installed. So dahil adjustable dampening siya, it has 1 to 10 levels. 1 being the softest and then 10 being the hardest. So according to the manufacturer, 4 to 5 would be the best setting for road use. So road use lang naman tayo, hindi naman tayo mag-off-road. So just in case you need to adjust, liliko mo lang yung gulong pakanan and then maaabot naman na siya. Yan, so thank you very much Petron Car Care Center here sa Dasma. Nakabit na both fronts. Level is just level 5. Sabi naman ni manufacturer, for pavement, road pavement would be 4 to 5. So tingnan natin how it goes. We'll go back to Villar City to test it out and then hopefully okay siya kasi baka option din yung isang set. Alam mo, feeling ko matigas siya. Stiff. Talaga. So bababa mo yung mga 2. Hindi. I meant it in a good way. Pero baka okay. Baka placebo. Okay. Doon tayo sa Villar City dahil unforgiving yung semento doon. Tahimik ka. Tahimik siya, is a soft. I think it's there, pero So far so good, still good. Kasi usually mahingi na yun eh. Yes. May laban. Lumalaban siya. Okay. Sa KYP, yun, parang naramdaman ko na yung limit eh. Okay. Although wala akong narinig na yung like that, pero yun parang yung limit ng likod eh. Sa KYB, walang ganun. Wala. Okay. Kasi nga, longer yung KYP ng konti. Oo. Diba? Kasi yung Profender has the same length as the stock, but the KYB is longer. Okay. Nice test. Pag-ikot natin, Jeffy, kung naman magdadrive. Sige. There is a change, observable. Hindi siya night and day katulad nung sa likod. Pero ramdam ko na na hindi wavy yung harap. Kaya I think only fair lang to expect it kasi nung kinumpress natin, di ba? Oo Sobrang bagal nung rebound. Mas mabilis yung rebound ng isa eh. Yung kay Kaloy, I was both the passenger and the driver. Papadrive ko rin Nasubukan ko siya eh. I think it acts very similar sa HT28. Yes, I agree. Pero I would think na yung HT25, kumbaga walang fade yun. Just because yung technology nung nung pagka-monotube niya, pero adjustable pa. Maybe the brand name doesn't command premium, pero there is value. Kasi ito, ang tagtag nito itong part na to. Itong part na to. Dito rin kami nag-test drive ni Felix nung huling Foresta natin. Nice. I think it's worth your money. Pero hindi ko kayang i-test dahil siyempre, maiksi lang yung time natin with it is how long will it last. Sobrang lupa to. Tahimik, no? Pero hindi siya masama. Bili mo yung phone set. Roughly mga 28K. Ano na yung with shipping? Shipping siguro give or take mga 3,000. Tapos 31 din. Roughly mga 31K. There's an argument for HT25 at 35K. Pero, so what this has over yung other brand is yung adjustability. Okay. And we haven't tried adjusting yet. Diba? So naka-default setting tayo. Na 5. Okay, I like it. It's definitely unscientific assessment ko pero it looks better than yung rear ko. Okay. Talaga? Better than your rear? It plays better. Pero does that mean the rear is softer? Diba? Yes. Interesting siguro mga other days. Testing ko yung other settings. Oo. Yun ang pinakamaganda dyan. Because it's adjustable. Kumbaga, drive it 1 week, 1 setting, drive it another week, 2nd setting, na? Yeah. Hanapin mo talaga yung sweet spot for you. Right now, naka-dial 5/10. Oo. 10 clicks, naka 5 clicks tayo.
which is yung midway. Aha. Bukas try ko naka 4. Titignan ko lang kung parang magkakaroon siya ng yung mas malapit na play katulad ng sa likod. Kasi ngayon parang parang mas yung harap parang mas powerful. Okay. Kumbaga, hindi sila nagtutulungan. Is that what you mean? Okay. Ba? Maybe Oo nga. Good job. Well, for science, someone has to do it. So, on our way home, syempre, thank you very much to Joko, to his family for welcoming us to their home, and letting me video yung update niya sa suspension. So, naka-Profender siya na rear shock absorbers, naka-stock na front shock absorbers, naka-YSS dual spring rate springs, and then nagpalit siya ng ABM, which is an adjustable dampening shock absorbers for the front. So, my take on it, dahil maganda yung rear shock absorbers niya, mas ramdam mo na ngayon yung imperfections ng harap. So, in my experience, siya nag-drive una, and then ako nag-drive next. So, my initial impressions would be stiffer siya than stock, syempre. And then, na-realize ko din na malambot pa pala for me yung Profender na rear. My benchmark would still be HT25 na set because I prefer a stiffer ride. The ABM adjustable kasi, okay siya na eterno sa KYB na rear, even with stock springs. Tapos dahil adjustable siya, sabi nga ni Joko, you can adjust it para similar yung ride comfort for the front and the rear. Similar yung play nung shocks, nung travel, para mas maganda yung ride, para makuha mo talaga yung ride. So would I recommend it? Yes, definitely. Okay siya. So I'm not sure who will be bringing in ABM shock absorbers. Hopefully, may magpadala ng set kasi maganda talaga siya kung set kasi nga you can adjust it. So kung sa likod gusto mo mas stiff kasi nandun yung weight, kung gusto mo mas stiff sa harap, so marami kang pwedeng gawin. You just have to set it and forget it. Pag nakuha mo na, pag na-dial in mo na talaga yung gusto mo. Now, doing our test drives, na-realize ko na ang ganda pala ng KYB talaga. So nagbo-bottom out pa yung Profender. The KYB, sabi ni Joko, pag dinadrive niya doon kung saan nagbo-bottom out, yung Profender, hindi siya nagbo-bottom out. So the KYB pala is really bang for the buck. So tignan natin next time kapag meron ulit nag-upgrade, ABM adjustable na set, and maybe pretty soon KYB for the rear, and then KYB for the front kapag may nakita ng pwedeng ilagay. So, tignan natin ngayon once he dials in the perfect level for his preference. So, ang gagawin niya, gagamitin niya 1 week with level 5, which is the recommended for paved roads. And then, baka malambutan pa rin siya or matigasan siya, adjust siya ulit another week, and then tignan natin after that. So, for example, madalas kang puno, madalas kayong 4 sa kotse, so pwede sigurong mas matigas yung likod, pwedeng mas malambot yung harap, or the other way around, or both mas matigas. Maraming pwedeng gawin sa kanya, and I think it's going to be a very good contender to the suspension options that we already have. And we are on our way home. Current state of charge is 94%. So, hopefully, meron pa tayong makitang ibang options. I'll be more than happy to review them and then give feedback para those who want to upgrade will have an informed decision once they do so. So, thanks. See you on the next one. If you like this video, subscribe to the channel. We're close to 2,000 subscribers, and you clicking the button really helps us out. Thank you for being here.